James chapter 1, verses 19 to 21. Pero babasahin ko po sa magandang balita, Biblia. Okay lang po ba? Tayo po tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang tayo'y maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Verse 21, kaya't talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Magpakumbaba, tanggapin ninyong taimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos, sapagkat ang salitang ito ang makakapagligtas sa inyo. Panadalian po tayo manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming po salamat. At kami ay mag-aaral yung mga sagtadalangin namin na patuloy kami matuto, patuloy God, nabigyan nyo kami ng pusong mapagkumaba na handang magpatubig sa iyong mga salita. Kawan nyo kami, gayon nyo po kami ng wisdom, ang inyong santong espiritu, pa din ang mag-illuminate sa amin, magbigay ng kaliwanagan, sa ganun patuloy namin itong maisagawa sa aming mga buhay. Pagdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, pwede na po tayo makaupo. Ang ating aralin ay may pamagat na The Test of Temperance. The Test of Temperance. So, patungkol ito sa galit. Hindi lang basta sa galit, kundi patungkol ito sa mga tao na short-lining temper. Okay? Mga taong mabilis magalit. At naging issue ito, malamang doon sa ancient o sa first century sa church. Kaya ito ay ina-address ni James, na kapatid ni Jesus Christ. So, siguro magbigay lang ako sa inyo ng isang istorya na dahil sa kanyang pagiging maiksi ang kanyang pasensya, ang buhay niya ay nagkandaloko-loko. Siguro, hindi ko alam kung kilala niyo si Rolando Mendoza. Rolando Mendoza. Si Rolando Mendoza, isa siyang pulis. PNP. Siya ay, noong 1986, nasama siya sa top 10 policeman dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, mahusay ito na pulis. Siya din ay isang kapitan. Pero dumating sa buhay niya, nung nagkaroon siya ng dismissal sa kanyang hanap buhay, sa kanyang pagpupulis. Natanggal siya sa kanyang pagpupulis, lahat ng benepisyo niya, natanggal. At ang rason, dahil meron siyang kaso na bintang sa kanya, at dahil doon, napag-isipan ng hukom, ng judge, Supreme Court, etc., na tanggalin siya sa serbisyo at tanggalin din yung kanyang mga benepisyo. And sa tingin niya, hindi patas yung ginawa sa kanya. Wala daw due process, etc., etc. Kaya nagalit siya. At dahil sa kanyang galit, noong August 23, 2010, meron siyang hinostage na isang bus. Okay. Ito ay kung saan mga turista, especially mga taga Hong Kong. Hindi ko pa alam kung familiar kayo dito, di ba? Di ba naging sikat siya? Hinostage niya. Siguro nasa 23, 25 yung mga nandoon sa bus. And then, kaya niya, ang rason kung bakit niya hinostage yung buong bus na yon ay dahil gusto niya i-review yung kasong nangyari sa kanya. Tapos nagkaroon ng tension nung nakita niya sa live TV yung kanyang kapatid na hinuhuli ng pulis. At dahil doon, merong namatay doon saan? Sa bus.
At sumikat ang Pilipinas nationwide dahil nga ang mga sakay noon ay mga turista. Mga taga Hong Kong. At taga-problema rin tayo sa Hong Kong during that time. At dahil yun, kay Rolando, na dahil sa kanyang galit, hindi niya natiis. Nagkaroon siya ng short temper at nakagawa siya ng hindi maganda. At anong nangyari sa buhay niya? Nagkanda leche-leche ang kanyang buhay. May mga time sa buhay din natin na dahil sa ating biglaang pagkagalit, na inis tayo, nagdesisyon tayo agad-agad. Then after nun, nagkaroon ng damage yung ating buhay. At patungkol dito ang ating pag-aaral. Ano ba yung advice ni James sa kanyang audience para hindi tayo agad-agad nagagalit at hindi na tayo magkanda leche-leche dahil sa pagpapairal natin ng galit. At lahat naman tayo dito, tatamaan sa mensahe na ito, especially ako. Lahat naman tayo, di ba, nagagalit. Pero ang pag-uusapan natin, yung pagiging maiksi, yung pasensya. Hindi ko alam kung naka-encounter na kayo ng mga taong mabilis magalit. Mga bugnutin, kumbaga. Sa trabaho, naka-experience na rin ako makatrabaho ng mga ganon. Ang hirap. Kaya ito, pag-aaralan. Ano ba yung advice ni James sa mga tao na laging magagalit? Ano bang maidudulot nito? Yun ang ating tatalakayin. At bilang isang mananampalataya, isa sa mga sign na tayo ay mananampalataya ay meron na tayong mahabang pasensya. At isa sa mga sign ng maturity sa ating pananampalataya ay humahaba na yung ating pagpapasensya. So, kaya unang bagay na ating tatalakayin ay ang advice ni James for the short temper. Okay. Sino ba ang mga, hindi ko natatanungin na, sino? Siyasatin natin yung sarili. Mahaba ba yung pasensya mo? Kuunting kibot lang, bigla-bigla na lang akong nagagalit, nagsusuper science. Kaya ngayon, titignan natin, ano ba ang makikita nating advice ni James sa mga taong mabilis magalit? Una, verse 19, basahin ko lang. Sabi niya doon, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Yun ang tatalakayin natin. Yun ang advice ni James sa mga tao mabilis magalit. Unang bagay, chapter 8. Para magkaroon tayo ng mahabang pasensya, matuto tayong, una, quick to listen. Sabi itong verse 19, maging alisto kayo sa pakikinig. Isa sa mga sign na galit na ang tao kapag wala na siyang panahon makinig. Ayaw niya nang makinig ng mga paliwanag. Galit na yon kapag kahit anong explain mo, wala akong pakialam sa paliwanag mo, wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Huwag ka magpaliwanag. Doon ka sa barangay. Isa yon sa mga sign na ang tao galit na. Kaya dapat, sa ating buhay pananampalataya, sa ating relasyon sa ating kapwa, lalo na sa kapwa natin mananampalataya, magkaroon tayo ng habang pasensya. Paano mangyari yun? Matuto tayo makinig. Pakinggan natin. Baka valid naman yung kanyang reason.
Di ba maraming mga kabataan ang nagagalit sa kanilang mga magulang, nagtatampo sa kanilang mga magulang kasi hindi sila pinapakinggan. Parang dinidisregard natin yung kanilang mga experiences, yung mga kanilang mga karanasan, yung mga na-experience nila sa school, sa kanilang mga kaibigan. Yung mga magulang ayaw na makinig. Dapat hindi ganun. Ganun din naman tayo sa ating, kung kanino man, sa ating kaibigan, sa ating kapamilya, sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Matuto tayo makinig. Pakinggan natin. May mga tao naman, okay, papakinggan ka, pero hindi ka iintindi. Galit na rin. Okay, magpaliwanag ka, pero deep inside, wala na siyang pakinggan. Dapat hindi rin gano'n. Okay. Meron kasi, sige, magsalita ka, magpaliwanag ka. So, busy. Pero sarado naman yung isip niya. Diba? Papakinggan ka, pero sarado yung isip. Bukas yung tenga, pero sarado yung isip. So, dapat, bilang isang mananampalataya, hindi tayo mabilis magalit, hindi tayo quick to anger, but quick to listen. Mabilis tayong makinig. Pakinggan natin. At hindi lang basta pakinggan, dapat intindihin din natin yung kanyang mga kadahilanan. At pag naiintindihan natin, di ba, mapapasin natin, okay. Kaya pala. Yung galit natin huhupa. Tama? Kapag naiintindihan natin siya, kaya pala siya ganun. Kaya pala ganun ang nangyari. Kaya bilang isang mananampalataya, we are quick not to anger, but to listen. Matuto tayong makinig. Pakinggan natin yung kanilang mga rason, yung kanilang mga explanation. And then, second, slow to speak. Slow to speak. Verse 19, sabi pa nga doon, dahan-dahan sa pagsasalita. Malaman mo ang isang tao kapag galit na. Di ba? Pag umaga, yung inyong mga nanay, niraradrat na kayo. Yun ang alarm clock. So, isa sa mga sign ang tao galit na, salita na siya ng salita. At kung ano-ano nang sinasabi niya. At mahirap magsalita kapag tayo ay nasa influence ng anger, ng galit. Kung pwede tayo makapagsalita ng masasakit. Minsan, irrational pa yung ating po pwedeng masabi. Dahil sa ating galit, sa ating emosyon. Kaya di ba, lagi nating binabanggit, every time, pag high tayo emotionally, huwag tayo magdi-decide, huwag tayo basta-basta di magsasalita. Kapag high tayo emotionally, iwasan natin magbitaw ng mga salita. Dahan-dahan. At tanong, ano bang ibig sabihin ng dahan-dahan? Ito ba yung slow mo ang magsalita? Bakit? Hindi ganun na. Slow to speak. Ang ibig sabihin lang noon ay dapat laging yung ating bibig ay nakakonekta sa ating isipan. Yun ang tinutukoy ni James. Kasi kapag ang ating bibig kumonek sa ating emosyon, sa anger natin, marami tayong masasabi. Pero kapag ang ating galit, yung ating salita, kinonect natin sa ating isip, maganda yung ating masasabi, maayos yung ating masasabi. Alam ko naman na maraming beses na meron tayong nasabi, tapos may mga taong nagalit sa atin. Diba? Even though na hindi naman natin intensyon na makasakit. May mga time na ganun din. Hindi naman natin intensyon na masaktan yung isang tao. Pero nga dahil hindi natin basta napag-isipan yung ating sasabihin, yun ang sinasabi ni James. Kapag magsasalita ka, slow to speak, ibig sabihin, pag-isipan mo muna kung ano yung sasabihin mo. Yes, pwede tama yung sasabihin mo, totoo yan.
Pero kapag hindi mo sinabi ng maayos, pwede kang masakit. At later on, sa Book of James, pag-aaralan natin yung tongue, yung dila. Sabi ni James, ang dila ay parang isang timon. Okay? At sabi niya pa doon, para siyang apoy, na po pwedeng, maliit na apoy, na po pwedeng sumunog sa kagubatan. Pero dila, parang timon sa barko, na ang barko napakalaki, pero nakukontrol siya ng isang maliit na timon. Yung control, tawag doon, parang manibela. Tawag doon, timon. Ganun din ang ating dila, yung ating tongue, yung ating sasabihin. Kaya dapat, ang tinutukoy ni James na slow to speak, ito dapat yung lagi natin, sisikapin natin, hanggat maaari. I-connect natin sa ating isipan at pag-isipan natin maigi kung ano yung ating sasabihin. Basahin ko lang Kawikaan chapter 10, verse 19. Sabi dito, ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala. Ngunit, ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pagkakilala. Wow, ang ganda ng Proverbs. Ang taong masalita. Alam niyo, di ba, kapag galit na, tatatatatatat. Wala nang tigil. Kawikaan, chapter 29, verse 20. Mabuti nang di hamak ang hangal kaysa taong ang sinasabi hindi na pinag-iisipan. Yun ang tinutukoy ni James. Sabi ng Kawikaan, mas okay nang mangmang ka kaysa naman salitahan ng salita, hindi naman pinag-iisipan. And then Kawikaan chapter 15 verse 1. Ang malumhanay na sagot, nakakapawi o nakapapawi ng galit. Ngunit ang tugong marahas, puot, ay hindi mawawagli. Ang malumhanay sumagot. Minsan, hindi lang naman yung sasabihin natin, maging yung kung paano natin sinabi. Again, maraming beses, maganda naman yung sasabihin natin, okay yun, makakabuti yun. Pero, dahil nga hindi natin napag-isipan at hindi natin na i-deliver na sabi ng maayos, maraming nagagalit. Marami pa naman ngayon, di ba, mga emosyonal ng tao. Hindi ko alam kung dahil sa mga K-drama yan, nakapanood ng kuya novela. Kaya masyadong mga emosyonal ang mga tao. Kung noon pa naman to binanggit na. Hindi ito kahapon, hindi ito last week na sulat. Especially itong Kawikaan. Okay? At anong sabi doon? Ang malumhanay na sagot, nakakapawi o nakapapawi ng galit. Ngunit, ang tugong marahas, puot, ay hindi mawawala. And then letter C. Una, di ba? Quick to listen, slow to speak, and slow to anger. Verse 19, sabi doon, huwag agad magagalit. Ang daming rason, di ba? Para magalit ka. Tama? Minsan, ang daming, pagkagising mo pa lang sa umaga, ang daming bagay na dapat ikagalit. Ang daming mga kaganapan, ang daming mga senaryo na dapat nating ikagalit. Pero bilang isang mananampalataya, hanggat maaari, habaan natin yung ating pasensya. Huwag tayo bigla-biglang magagalit. Huwag rin tayo bigla-biglang magre-react. Siguro matuto tayong huminga muna ng malalim. Siguro bago tayo mag-react, mag-pray muna tayo, Lord. Tama? Mag-pray ka muna. Isa kung yung magsasalita ka agad. O magre-react ka agad. Maganda una natin gawin. Mag-pray muna tayo. Imbis na magalit ka, una mong gawin, manalangin ka. Lord, kaya di ba, balik tayo ulit dito sa mga unang nating aralin.
as wisdom. Lagi sinasabi ni James, o lagi ito sinasabi dito sa book of James. Mag-isip tayo, manalangin tayo, huwag tayo agad magagalit. Proverbs again, basahin ko lang. Sabi dito, basahin ko sa NASB. Proverbs 16, verse 32. Sabi dito, he who is slow to anger is better than the mighty. And he who rules his spirit than he who rules captures his city. Sabi dito ng mga ngaral, mas maganda, mas better yung slow to anger. Mas mabuti siya saan? Mas better siya saan? Sa isang taong malakas. Sabi ng Proverbs or ng writer ng Proverbs, sabi niya, mas mainam yung mapagpimpi kaysa sa taong malakas. Yes, malakas ka nga. Sana isa yun sa mga virtue na natin. Meron tayo. Strong ka nga. Strong ka in many things. Physically, in your character, etc. Pero maganda, isa sa mga virtue na dapat meron tayo bilang isang mananampalataya ay slow to anger. Dahil mas mainam pa yun kaysa sa isang malakas tao. Sige, malakas ka. Magagalitin ka naman. yung lakas mo, mabilis mawawala. And then, sabi pa nga doon, and he who rules his spirit, kayang kumontrol ng kanyang sarili. Okay? Mas malakas yung kaysa sa taong malakas, ha? Ang hirap kaya kontrolin yung sarili, lalo na yung galit. Ang hirap kontrolin ng galit. Lalo na kapag may asawa ka na, di ba mga kapatawag? Kaya sa amin, sa mag-asawa, ang life verse ko, love your enemy. Yun ako ito, kasi unang beses pa lang kami ni Praise na mag-date, nagtatalo na kami. Hanggang ngayon, nagtatalo pa rin. Kaya nga, ganun yung first date pa lang namin nag-out. Meron na kaming diskusyon eh. Kaya ang life verse namin, love your enemy. Okay? Sabi ni Jesus Christ, love your enemy. So, mas malakas ka kapag mahaba ang pasensya mo. Dahil sa totoo lang, mahirap kontrolin ng iyong sarili. Okay? Lalo na yung damdamin natin. Bagamat yes, maraming mga valid reason para magalit ka. Totoo yan. Maraming rason talaga. Diba, manood ka pa nga ng balita, magagalit ka na eh. Mga nangyayari sa mundo. Pero bilang isang mananampalataya, isa sa mga virtue na dapat meron tayo, mahaba dapat yung ating pasensya. At ngayon, sa ating pagpapatuloy, pangalawang bagay. Ano ba ang bunga ng pagkagalit? Ano ba ang bunga ng pagkagalit? Kapag ikaw ay magagalitin, ano ba ang magiging result na? Yes, maruruwin yung ating life, pero sabi dito sa verse 20, basahin ko lang. Dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao'y maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao'y maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang maibubunga niya, unrighteousness. Hindi ka magiging matuwid sa paningin ng Diyos. Sabi nga doon ni James, hindi nakakatulong. Walang benepisyo ang palaging galit, ang magagalitin. Kaya dapat, di ba, bilang isang Kristiyano, mas makikita mo yung maturity ng isang Kristiyano kapag mas mahaba yung pasensya niya. Kung di ba, dati masanggi ka lang, galit ka na agad, titignan mo na agad. Bilang isang mananampalataya, di ba dapat pag nakamagana, hihingi tayo ng sorry, or di ba kahit hindi tayo, di ba ganun na dapat, no?
Kung dati, pag nabangga ka, titignan mo mula ulo hanggang paa. Ngayon, pag nabangga ka, ikaw pa hihingi na, ganun sana. At bilang isang mananampalataya, yun dapat yung attitude o virtue na meron tayo. Dahil ang anger, hindi yan nakakapagbigay ng kahit anong benepisyo. At hindi ka magiging matuwid sa kanina ng Diyos dahil sa pagiging magagaling. At kapag tayo ay laging galit, lagi tayo naiinis. Ang daming negatibong hatid nito. Di ba? Una, di ba, sa mga karelasyon natin, ang taong laging galit, konti lang ang kaibigan niya. Siyempre, ang hirap kaya magkaroon ng kaibigan na laging galit. No? Ang hirap. Kung hindi siya mapapaaway, kayo ang mag-aaway. Kaya, ang mga taong laging galit, konti lang ang kaibigan. Hindi lang yun. Hindi na sa kanyang mga kaibigan. Maging sa kanilang tahanan. Wala siyang ka-close na kapatid niya. At syempre, di ba parang sa parang sa takure. Ang hirap pawakan, di ba, ng kaway kapag mainit. O, pasok ka, lalayo ka talaga. Ganon din. Maging sa ating relasyon sa bahay. Yung nanay mo, ayaw ka kausap, kasi lagi kang galit, pasigaw ka lagi, yung mga kapatid mo, ayaw kang kausap. Yun ang mapapala mo kapag ikaw ay laging magagalitin. Lang close. Tapos, kapag ikaw ay magulang, siguro yung plato nyo laging bago. Diba? Yung baso nyo, siguro lahat ng baso nyo, stainless, plastic. Wala kayong babasagin na plato. Diba nakwento ko sa inyo, meron akong kaibigan, laging bago yung thermos nila. Kasi tuwing uuwi yung tatay niya, tapos magtitimpla ng kape, pagkabuhat ang gaan, walang laman, bihaba to. Sabi ng kaibigan ko, thermos namin laging bago kasi tuwing uuwi yung tatay ko, magkakape, pagkabuhat ang gaan, walang laman. Iyon ang mga result na pagiging magaling. Hindi lang yun, pangalawang bagay. Sa ating din kalusugan. Diba? Kapag lagi kang lagi kang galit, magiging sakitin ka din. Yung mga stress hormones, di ba? Mapupuno ka ng stress hormones. At hindi magiging okay ang kalusugan mo. Kaya dapat, hindi tayo quick to anger, matuto tayong huminga muna ng malalim bago tayo magalit o bago tayo mag-react. Agad maaari, huwag na muna tayong magalit. Okay? Dahil sa appearance pa lang, di ba? Mabilis sa buhok, di ba? Mamumuti agad yung buhok. Mabilis kukulo. Yun nga po na. And then letter B. Sabi doon. Basahin ko verse 21. Kaya talikuran ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Yung mga asal natin, yung wickedness natin, dapat alisin natin yan. Dahil yun ang bunga ng ng pagiging magagalitin. Alam niyo, pag lagi kang magagalitin, laging kambal-kambal ang yung kasalanan. Kung hindi ka makakasakit, di ba? Ganun yan eh. Okay, nagalit ka, tapos nanakit ka, hindi nadagdagan yung kasalanan mo. Kaya ang sabi ni James, kaya talikuran ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Dahil ang pagiging magagalitin, isang masamang asal yan. Hindi ang kalugod-lugod saan? Sa Diyos, dahil walang nabubungang katuwiran yan
sa ating Panginoon. And then, second to the last, ano ba ang root of anger? Ano ba ang root of anger? Basahin natin verse 21b. Mapagkumbabang tanggapin ninyong taimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos. Mapagkumbabang tanggapin. Isa sa number one na root ng short temper or ng galit ay ang pride. Yung ating pagiging mataas. Kaya nga, kapag ang tingin natin mataas tayo, parang may rason akong magalit kasi mataas ako eh. Kaya, isa sa main reason kung bakit ang tao laging galit, laging magagalit, ang source niyan, pride. Niisip natin, meron akong rason para magalit. Dapat lang na ako ay magalit. Yes, again, katulad sinabi ko kanina, maraming bagay na dapat naman natin ikagalit. Inis. At again, ang pinag-uusapan natin dito, hindi yung hindi yung anger lang mismo, kundi yung pagiging mabilis magalit, yung quick to anger, yun ang pinag-uusapan natin dito. Kasi hindi naman automatic ang anger kasalanan. Okay? Dahil meron din tinatawag, di ba, na righteous anger. Tama? Di ba si Jesus Christ naman nagalit? Pero ang galit niya, righteous. Ang pinag-uusapan natin dito, hindi galit in general, pero yung character na laging galit. Hindi masamang magalit, lalo na kapag tayo ay mananampalataya, galit tayo sa kasalanan, tama? Imposibleng Krisyano ka tapos hindi ka galit sa kasalanan. Hindi po pwedeng Krisyano ka tapos hindi ka galit sa kasalanan. Kaya, yung galit, generally, hindi siya kasalanan. Pero ang tinutukoy natin dito, yung ating attitude na lagi tayong galit. At yun ang tinutukoy ni James. Kaya nga, sinasabi niya doon, magpakumbaba. Alam niyo ba yung word na ginamit doon sa English, meek? Remember, di ba sabi doon sa Beatitude, blessed are the meek. Mapalad ang mga mapagkumbaba. At ano ba yung result ng pagiging mapagkumbaba? Siguro basahin ko lang yung quotation ni John MacArthur. Sabi niya, ang ibig sabihin ng meek ay authority under control. Pag sinabing meek, ito yung dapat lang na magalit ka. Kumbaga meron kang rason at may kakayanan ka, may authority ka para mag-practice ng iyong galit pero hindi mo pinractice. Yung authority under control. Yung meron kang authority, meron po pwede naman. Kung pwede naman maging mapagmataas ka, pero hindi ka naging mapagmataas. Okay. Kasi di ba merong mga tao, wala namang ipagmamayabang, pero mayabang, may mga ganun, di ba? Ang pag sinabing may hindi, ito yung meron ka naman talagang ipagmamayabang, pero pinili mong hindi magmayabang. Yun ang ibig sabihin ng yung authority mo, yung authority na meron ka, kaya mo kontrolin.
in relation sa ating pag-aaral, yung meron ka naman talagang rason para magalit. Yung meron kang authority o dapat lang na ikaw ay magalit, pero hindi mo hindi mo pinractice. That's me. Authority under control. And then, ano bang result nun? Sabi doon, verse 21b, magpakumbabang tanggapin ninyong taimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos, sapagkat ang salitang ito ang makakapagligtas sa inyo. Dalawang bagay gusto kong iiwan bago tayo magtapos. Una, ang result ng pagiging meek ay yung meron kang willingness to accept the word of God. Mahirap sa isang taong mapagmataas ang tanggapin ang pagtutuwid ng Diyos. Ang hirap, di ba? Kaya nga, di ba, ang unang step sa kaligtasan, ito yung magpakumbaba tayo sa Diyos. Tagapin siya, di ba, bilang Panginoon at tagapagligtas. Kasi kung hindi mo ibababa ang sarili mo, hindi mo aaminin na ikaw ay nagkasala, at hindi mo gustong magpatuwid sa salita ng Diyos, hindi ka maliligtas. Kaya letter B, ang result nito, salvation. Yun ang bunga ng pagiging mapagkumbaba, pagiging meek. Yung inaamin mo na ikaw ay nagkasala, nalaman mo sa salita ng Diyos na ito ay kasalanan, magpapakumbaba ka na magpatuwid sa Diyos, at kung wala ka pang kaligtasan, yun ang unang step. Sa ganun, matanggap mo siya bilang iyong Panginoon Diyos ng iyong buhay. At siya na ang dapat masusunod sa iyo. At ang result nun, kaligtasan. At yun ang grasya ng Diyos, biyaya ng Diyos. At ang kaligtasan, di ba? Walang bayad, libre. Basta matuto lang tayong magpakumbaba. Lumapit tayo sa Diyos. Kapag narinig natin ang salita niya, huwag na tayong mag-isip. Hindi naman. Pero hindi. Tayo magpakumbaba, lumapit tayo sa Diyos. At magpasalamat sa Kanya. Okay na po ba tayo tumayo? Kayo man na lang. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa Lord. Salamat sa pagkakataon nito na kami ay makaninig ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. Salamat sa patuloy na paalala sa amin na bilang isang mananampalataya, labis namin may ipapahayag yung aming kalaguan sa aming pananampalataya kung kami ay patuloy na magpapakumbaba. Lalapit sa iyo, hingi ng tulong sa iyo, at handang magpatuloy sa iyong mga salita. Kaya patuloy na bigyan niyo kami at turuan niyo kami na maging mapagpasensya, hindi basta-basta nagagalit. Kaya God, ang iyong Santo Espiritu ang patuloy na magbigay sa aming mga kapuspusan. Kung kami man, Panginoon, ay mabilis at dali ang nagagalit, Lord, patawanan niyo po kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na yung iyong mga salita na ito ay may apply namin sa aming mga buhay. At kayong kumilos, Panginoon. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Tuwagin mo si Praise.